Okay guys, meron tayong ni-repair dito na Everest, no. So, tingnan natin, nagkakaroon daw ito ng error, no, sabi sa ating customer. So, dinala dito yung guys yung unit sa atin, no. So, ayan, sinaksak natin siya. Antay lang natin guys, lumabas yung error. So, hindi pa umandar yung compressor niya. No? So, tingnan natin kung anong error po yung ilalabas nito. Ayan, nasa 24 siya. So, yun. So, ayan na guys, no. P4 yung lumabas na error. Ayan. So, ang gagawin namin dito, tingnan natin kung anong problema, kung bakit siya nagkaroon ng P4, no? So, ang buksan natin guys, yung outdoor unit, no? So, yun yung tichikin natin. So, ayan guys, oh. Bumabalik siya, tapos kapag takbo na yung compressor, doon na siya nagkakaroon ng P4, no? So, ngayon, ito yung ating solusyonan kung anong problema nito. So, buksan ko muna to guys, yung outdoor unit, no? Ito na guys, no, binuksan na natin ng board niya, no. So tingnan natin. So ito, bakit nabunot to? Saan to galing? Ay, nabunot dito sa compressor. Siguro may nag-check na nito dati, no, kasi nakabunot na siya, kaya pala nagkakaroon siya ng P4, no. So tingnan natin, sasaksak natin, baka kasi iba pala ang error nito kasi nakabunot yung compressor, eh, oh. So tingnan natin, baka may ibang sira ito, may ibang error na ilalabas ito. So P4 dahil hindi nakasaksak yung compressor. So bunot pala. So siguro may gumawa na nito, hindi na nabalik, no. So ang gagawin natin guys, saksak muna natin, tapos testing natin ulit. So yan nga guys, so titik natin guys yung compressor niya. Okay naman yung resistance niya, 2.4 ohms, no. So equal reading yung tatlong terminal. So good yung windings niya, no. So isaksak muna natin ulit guys, tingnan natin kung baka may iba pa itong error, no. So yan guys, no. So binuksan ulit natin guys, no. Sinalpak natin yung compressor. So tingnan natin kung anong error ilalabas nito, no, kasi nga nung tinesting natin P4, no. So baka may iba pang error ito kasi nung binuksan natin yung compressor, bunot yung compressor. Baka may nag-check na nito kasi nga pinadala ito sa atin guys, no. So yan. So tingnan natin guys. Antayin lang natin mag-error guys, no. Ikakat ko na lang muna yung video. Tingnan natin kung anong error nito. Antayin lang natin guys, maglabas siya ng error, no. So ayan, umandar siya. Pero wala pa yung outdoor natin guys, no. So tingnan muna natin. So ayan. So sa mga gusto magpa-repair ng board, PM na kayo sa amin, no. So kung gusto niyo magpa-repair, dalhin niyo lang yung board niyo, indoor, outdoor, tapos yung pan, no. So pwede niyo nang ipa-repair. Tapos yung mga sensor guys, dalhin niyo rin, isama niyo na. Kapag nagpapa-repair kayo ng board, no, pwede tayo mag-repair ng board. So 3 to 5 days po yung repair namin ng mga electronic boards guys, no. So ito, tingnan muna natin guys, no, kung anong problema nito bago natin to isa-isahin check yung mga parts nito. So ayan na guys, no. So nung kinonek natin yung connection ng compressor, umandar na siya guys, no, wala siyang error. Ayan. Ayan, no. Ayan. Ibig sabihin, nagpipi-4 ito, no. Kasi ang sabi lang ng customer, nagkakaroon daw ito ng error, no. So nung na-check natin, yun nga, nung sinaksak natin, P4. So ngayon, ito guys, nung kinonect natin yung compressor, okay naman, no? Gumana na siya, no? Ayan. Bumirit na siya. Ngayon, ang iti-check na lang namin dito, tingnan natin yung compression ng compressor, kung malakas pa ba, no? Lalagyan natin ito guys ng gauge, tingnan natin kung kaya pa niya ilang pressure pa ang kaya niya, no? So kukuha lang tayo guys ng gauge, no? Lalagyan natin. Ito ng gauge, tingnan natin kung malakas pa yung pinaka ano niya. Tigas. Ayan, i-lock natin to. Tingnan natin kung may persa pa. So ayan guys, oh. Tingnan natin kung kaya pa kahit 250 yung compression, no? Tingnan natin kung kaya pa magpalamig ito. Yan. So, tingnan natin. Packet na packet guys. So yan, 250.
So ayan, hanggang 300 lang, papatay na natin. Okay. Okay, nagalaw natin yung ano. Nagalaw natin yung saksakan, maluwag. Ayusin natin. Ayan guys, nagalaw natin yung saksakan, no? So titingnan natin siya, ayan, bumaba. Dahan-dahan. Ayan. Ayan, so tingnan natin to guys, no? Kung pandarin ulit natin. Nagalaw natin yung saksakan. Ito lang kasi nakasaksak guys, oh. So nagalaw natin. Ayan. So antayin ulit natin guys, umandar yung compressor. So ano mo natin, no? Antayin ulit tayo. So ayan guys, no? Umandar na siya ulit. So tingnan natin para ma-check natin yung compression niya kung ayos pa, no? So ang gagawin natin, pabumbahin natin siya kung kaya niya ng mga at least 300. Kaya pagpalamig yan, no? So i-close natin to. Yan. Tingnan natin. Yan, bumirit na yung compressor. Tingnan natin. 150. So ganoon lang guys, kung gusto nyo i-check yung compression, kung malakas pa, kukonek nyo dyan sa high side. Tapos tingnan nyo kung kaya pa mag-pump at least 300. At least 300 psi guys, no? Yung ano niya. Antayin natin kung kaya. PSI. Mahirap pag wala kang taga-video. Yan. Pagdating ng 300, papatay natin. So ibig sabihin, good pa itong compressor guys, oh. Malakas pa. Yan. So working pa ito guys, wala pang problema yung compressor. Ayan. Okay, so working ito guys. So ang naging problema lang, natanggal yung socket ng compressor, kaya nagkaroon siya ng P4 error, no? So pag P4 kasi guys, either compressor, yung connection ng compressor, or IPM, no? Or mga resistors na nag-change value, no? Yun po ang problema pagdating sa P4 error sa aircon, no? Sa mga gusto magpa-repair, no, pwede kayo magpa-repair sa amin. Dalhin nyo lang yung board, indoor, outdoor, lahat ng mga sensor, saka yung fan motor, no? Yun lang, dalhin nyo guys, no? Para ma-repair natin yung mga board nyo, no? So 3 to 5 days guys yung life ano natin pag-repair natin.